mamasdan mo ang mga batang ito, parang naglalaro lang sila. Pero kung tutuusin, lantarang pagnanakaw ang ginagawa nila. Boy! Ganito! Anak! At hindi lang pala bakal ang kinukuha nila. Yung dalawa. Bigyan mo ko, pag di mo kaya ko, sa bola. Sabi ko sa sarili ko, nabaliktad na yata ang mundo. Takot na ang mga matanda sa bata. Lahat ng ito nangyari lang ng may 15 minuto. Hanggang sa dumating ang security guard ng Baseco Terminal. Tuma na kayo dyan. Umiyasa na kayo. Walang gulat o takot sa mukha ng mga bata. Tila hari ng pier kung umasta. Pero napansin ko ring isa-isa silang umaalis. Kung gaano sila kabilis dumami, ganun din kabilis nang sila'y maglaho. Dala ang lahat ng pwede nilang bitbitin. Pero hindi naman sabi nga nang nanakaw sila doon. Kung may ibibigay lang ang yung mga scrap na yan, yun ang ibibinta nila rito. So sa paniwala niyo po, hindi nakaw yung binibenta sa inyo ng mga bata? Minsan may pinuputol-putol, pinagbabawal yun. May bantay naman yung taga-barko na yun. Oo, sinisita sila. Yun. Oo. Hindi naman sila mamimilit sila magkuha doon. Dalawang bagay lang to. Hindi alam ng may-ari ng junk shop ang ginagawa ng mga bata o di kaya'y negosyo lang. Kung makita mo man kung halimbawa pisa naman yung binibili mo, hindi mo man mabibili yan dahil may maghahabol niyan. So minsan may inaalok ang mga bata sa inyo na piyesa? Minsan meron, pero sa akin yan, alam ko na yung mga pisa-pisa na yan, hindi ko na binibili yan. Pag piyesa nakaw, parang gano'n? Ay, siyempre may naghabol. May hanapin ng mayari yan. Hindi bakal ang nanakaw noong araw na yun ni John Ray at dalawang kaibigan, kundi mga kahoy. Dahil kailangang magbahay-bahay para mabenta ito, pumasok na sa eksena ang nanay ni John Ray. Walang kita, walang kain. Paano? Ibebenta ko na. Ha? Magkano? 50 lahat. Magkano? Tatlo. 50, tatlo. Kanina yan? Pero sa tatlo. Pinabibenta nila sa akin. Para makabili nga raw sila ng pagkain nila. Tatlo sila dyan. Isang good lumber, dalawang coco lumber. Kayo ang paghahanap ng buyer. Kung may buyer na maganda at nangangailangan, nabibili ka agad yan. Bakit po? Mura. Hindi, pero ba't mahalaga mabenta siya agad? Kailangan ng mga tao eh. Talagang pinupursige ko rin mabenta dahil isa na rin ako sa nangangailangan at mga bata rin. Kilala si Nonette sa kanilang lugar bilang tagahanap ng buyer ng lahat ng bagay na kailangan ibenta. Sa dami ng kakilala, nakahanap naman agad siya ng buyer. Okay. 240. Bakit tubo ko pa renta? Siyempre kailangan ko tumubo rin. Pero pumalag ang ilang bata sa komisyon ni Nonette. Oo! Ayos ka! Parang kayo lang gusto mabuhay. Bakit? Wala akong mga anak na pakakainin? Meron talaga tayo. Tatlo kayo, 60. Ulit. 190. Bigyan mo 10 ulit tayo, tat. Ayos ka! 10 na nga lang hiningi ko sa inyo. 10, 50 nga yan. O bakit tubo ko na to? Basta 200 sa inyo. Sino ba may-ari? Ako. Ikaw lang mag-isa? Hindi. Kami tatlo. O di hati-hati kayo. O sige, ano mo na kung magkano bibigay mo doon sa dalawa? Ito nga eh. Ayun o. Oh, magkano sa'yo? Ay, 70. Oh, etong dalawa kay ano? O ako nang bahala magkati neto. 70 yun sa'yo.
Bakit 70? Taganan sila doon, tag 60. Bakit para nag-aaway kayo? Kaya nga, mga nag-aanuan nga eh. Ha? Mga nagagalit sa akin eh. Sabi nila ate, wala namang gana mga ginagawa eh. Oo. Mga tamad pa. Dahil parehong kumita sa transaksyon, hindi na nag-aksaya pa ng panahon ng mag-ina. Panlaman siya agad ang binili nila. Si John Ray ang nagtataguyod sa buong pamilya niya. Ang isa pang batang piratang nakilala ko na si Glenn, nakabenta na rin ang mga kahoy na nakuha mula sa barge. Di gaya ni John Ray, parehong may trabaho ang mga magulang ni Glenn. Kaya nasasarili niya ang kita niya. Ano po yung pagkaalam niyo sa trabaho ng anak niyo? Ano pong ginagawa niya? Umakyat siya sa Gibara. Kayo po, sa pagkaalam niyo po ba, ano bang ginagawa ng mga pirates? Nangunguha ng bakal, gano'n. Tapos, May paalam po ba o walang paalam yung pagkuha ng bakal? doon sa Gibara. Minsan daw, ma'am, nagpaalam sila. Minsan hindi. So ano yung pinag-aalala niyo sa tuwing halos araw-araw na lang umaakyat siya dun sa mga Kaya yan, biyana ko sa kanya na huwag ka na umakyat doon kasi mamaya mahuli kayo dyan eh. Baka ikaw pa makakulong ka eh. May 4 pang kapatid si Glenn. Lahat sila nag-aaral. Pero aminado ang kanyang magulang na meron pa rin silang pagkukulang sa mga anak. Kasi kami may mga trabaho. Sa araw lang kami, sa gabi lang kami nandiyan sa bahay. Kasi kami may mga trabaho din eh. Ngayon siya nag-aaral. Pag uwi niya sa bahay, ngayon wala siyang datnan magulang. Ngayon wala makapagsabi kaya umakyat siya sa Gibara. Tingin mo hindi naman niya dadalhin sa paglaki? Siguro, hindi naman siguro. Kasi yung dalawa, yung kuyang tsaka atin na, parang hindi naman. Ngayon natututo na magsimba eh. May dahilan si Glenn kung bakit gano'n na lang ang pakikipagsapalaran niya sa dagat. Sa tambay lang ako eh. Wala mapapala sa tambay. Sama na lang ako sa kanila. Minsan delikado ang nilalakad namin, minsan hindi. Bawang sa eskwela, humingi ka sa magulang mo? Humingi ka pa rin. So, dami mong pera. Baka may bisyo ka. Eh. Nagsusugal ka? Minsan nagsusugal. Anong sugal? Yung pool, tas basketball. Sa kasalukuyang kalagayan ni na John Ray at Glenn, tingin ko'y malaking pagsubok para mailayo ang mga batang ito para lisanin na nila ang buhay pirata. Ba't ka naiiyak sa sinabi ni tatay? Nawa na kasi ako sa papa ko. Bakit? Kasi minsan nawala siya trabaho, tapos nahihirapan kami. Paano nahihirapan? Minsan di nga kami nakakain sa isang araw. Look at that, oh. Mangilan-gilan na lang sila sa wild.